Hello everyone, welcome to my vlog. So right now we are here at Mosquito Creek Park. Okay. So hindi ko alam kung bakit siya tinawag na Mosquito Creek Park. Hindi ko alam, siguro maraming mosquito dito, maraming lamok. Yan na, winawalk ko si Summer kasi minsan lang siya makalabas. Especially kapag fall and winter dahil nga ulan ng ulan. Ang hirap niyang patuyuin dahil nga mabalahibo siya. Ayun. Ayan. Okay. Kailangan ko lang siya pati tingnan dahil nga kung ano-ano rin yung kinakain niya. Okay. Pero dito lang kami. Ay, basa pala yung bench. Hindi pala tayo makaupo. Yan, upo tayo sa gilid siguro. Dito tayo. Ayan, nagbabalik na kami. Nandito na kami, nakaupo na kami sa bench. Ayan na si Summer, nakaupo lang siya dyan. So, i-share ko lang. Ito siguro yung isa sa mga nagustuhan ko dito sa Vancouver. Hindi ko siya masabi sa buong Canada kasi hindi pa naman ako nakapunta sa ibang province. But dito kasi sa Vancouver, napakaraming park. Ayan. So if you'd like to meditate, if you'd like to do relaxation, labas ka lang or may mga walking distance na park lagi. Or kung hindi naman talaga ganun ka walking distance, siguro mga 5 to 10 minutes bus ride lang nandun ka na agad sa park. Na malalaki yung mga park dito and hindi lang talaga siya basta-basta park. So, bukod sa park, may mga playground din para sa mga bata or sometimes may mga may oval, yung parang sa marathon. Kung gusto mo siyang gamitin, may mga ganun din sa iba't ibang park. But particularly dito sa park na to, meron siyang trail. Yung trail na yon parang papunta na talaga sa forest. And especially pag summer, maraming pumupunta rito kasi sobrang ganda, sobrang lilim dahil nga yung mga trees. Yung mga trees kinokovera niya talaga yung araw. Tapos sobrang nature, if you're the type of person who loves to do nature walk or to see the beauty of the nature, especially pag spring or summer, ayan, dito ka pupunta. Pero syempre caution lang kasi normally pag spring or summer lumalabas yung mga bear. Pero maganda pa rin naman siya pag fall. Pag sa fall maagang lumulubog yung araw, so 4:15 pa lang sobrang dilim na dito. Unlike pag summer, mga alas 9 o'clock ng gabi saka pa lang lumulubog ang araw. Yeah, so yun, ito yung isa sa mga bagay na nagustuhan ko dito. Pero hindi yun ang gusto ko i-share sa vlog na ito. In this vlog, we are going to talk about kung paano talaga ako nakapunta as an early childhood educator here in Canada. Okay. There are people na kapag gusto nilang maging teacher dito sa Canada, I noticed na kumukuha sila or naging-student visa sila and then dito nilang kinukuha yung early childhood educator degree or education degree, tapos saka sila kumukuha ng license. So depende sa province na pupuntahan nila. Kunyari dito sa BC, syempre mag-i-enroll sila in one of the colleges here and get a certificate program. So normally ang certificate program lang naman dito sa ECE here in Vancouver is 1 to 2 years. So after nun, pwede ka nang mag-apply as an early childhood, pwede ka nang mag-apply ng license, ng ECE license, and then bibigyan ka nila ng 1 year, and then pag nagkaroon ka ng 1 year experience, and that's a time that you'll get your 5-year license. And then, pero syempre hindi ko ginawa yun kasi nga wala akong budget. Wala akong budget para sa student visa. So alam naman natin na kapag student visa,
during that time when I was still applying in Canada, you need to have at least a minimum of 1 million pesos. Minimum pa lang yun. So that includes your pocket money, not really your pocket money, but your I forgot what it's called. But kailangan meron kang lalagay ko dito sa description. Anyway, dapat kailangan meron kang funds sa bangko na ganun halaga. And at the same time, the remaining amount should be for your tuition fee for the whole year. And your cost of living expenses, etc. So again, wala akong ganong kalaking halaga. In short. So I decided to make a lot of research. Paano nga ba ako magiging teacher? Paano nga ba ako magiging teacher sa Canada without studying here? Which I'm going to share in this video. Okay, just to let you know, I went to the Alberta ECE Childcare website and doon ako nag-apply ng childcare certificate. Well, bakit ba ako pumunta doon? Kasi in the first place, wala siyang bayad. So, pupunta ka lang doon sa website and then you'll have to create an account and then attach your documents. Yung, especially sa mga Bachelor of Science in Elementary Education or Bachelor of Elementary Education dyan sa Pilipinas, perfect sa atin to. Kasi, all you have to do is just create an account, attach yung transcript of records, and yung language proficiency test like IELTS or CELPIP, and then that's it. Right after you create an account and they accepted your certificate, bibigyan ka nila agad ng Alberta level 1. Definitely you'll have to have an email as well. Kasi nga doon nila i-send yung notification if in case you got approved or not. Okay, maglakad-lakad na tayo kasi nag-iingay na si Summer. Gusto niya na maglakad, ayaw niya na umupo sa bench. Ayun, right after you get approved, then pwede ka na mag-apply sa Alberta as an ECE teacher dahil may license ka na for level 1. So you have to look for an employer who will give you an LMIA, and then when you get approved for an LMIA, and then work permit naman, and then welcome na sa Canada. Meron ka ng visa, syempre. But I didn't stop there. Hindi ako nag-stop sa pagkuha ng Alberta level 1 license. Kasi as soon as I got my Alberta level 1 license, what I did was I asked my institution, my college, to send my certificate directly sa Alberta. Sa Alberta ECE Childcare. So, pinasend ko yung college ko, kung saan ako nakapagtapos ng pag-aaral, is nag-send sila directly ng diploma or na actually hindi diploma, sorry, transcript of records directly to Alberta ECE, and then my license got upgraded to Alberta ECE level 3. Bakit ko ginawa yon? Kasi when you get a level 3 license from Alberta, you can use that to transfer or to convert your certificate to other provinces like British Columbia and Saskatchewan. So, hindi lang limited sa Alberta, yun na-applyan ko. Hindi lang limited sa Alberta province, yun na-applyan ko na lugar dito sa Canada. Kasi nga malaki ang Canada, di ba? So, instead na ma-stuck ka, at least marami kang option. So, right, kung sino yung unang makatanggap sa'yo, or sino yung unang mag-respond sa'yo, and then, dun ka. Siyempre, you have to honor naman kung sino yung mga employer na
yung employer na mag-hire sa atin, di ba? We have to respect them. We have to respect them that they gave us time to interview us, to process our documents, and then hindi pala tayo sisipot dito, di ba? So, ayun. You just have to make sure na kung sino yung unang tumanggap sa inyo, edi dun kayo. Well, luckily, I got accepted here nga sa Vancouver, BC. Kaya, nandito kami sa Vancouver, BC. Nandito kami sa Vancouver, British Columbia. British Columbia. So, I used, once again, just to make a recap, you'll go to the Alberta ECE website, which I'm going to post the link below. And then, create an account, upload all your necessary documents as per the requirement of the website, and then right after you get the approval of the ECE level 1 certificate, have it reassessed. So which means that if you need it reassessed, you have to inform your institution or your college or institution to send your transcript of records directly to Alberta ECE childcare website, and then wait for another approval letter. Kapag nakuha nyo na yung Alberta level 3 childcare certificate, then you can use that to transfer or to convert or to get another certificate from BC or get another certificate from Saskatchewan or other provinces. Well, yun yung ginawa ko. And then if you already have those certificates, then that's a time that you can apply for an early childhood educator here in Canada. Okay? I hope may natutunan kayo dito sa vlog na to. Lumalamig na. Nagpapaalam na kami ni Summer. Summer! Ayan. Ay, Summer, baby! Summer! Ayan. Papaalam na kami ni Summer. Alright, until my next vlog. Bye!